Bago magpasko, finally, Vincentiments will launch an Inday Sara content. Yan! Hindi maloloka kayo. Patutunayan ko sa mga pinks at mga nasa government na tayo pa rin ang best in casting. Pag nakita ninyo, papalakpak talaga kayo at tatayo kayo sa kinauupuan ninyo at mapapapalakpak kayo dahil pag nakita nyo ang casting ng aking Inday Sara content, sasabihin nyo, saan mo nakita yan? Yun ang una-una yung reaksyon dahil... Hello, Direk. Ayan, maganda. Hi, you both. Nahihiya ako kasi ang kinis nyong dalawa, kaka-prick ko lang ng pimples ko. Nahihiya ako sa inyo, mga ka-moisture. Carry lang. Kasi i-re-upload na naman to sa TikTok. I-blur mo na lang yung camera mo. Ayoko pa naman sa lahat yung may video ako na hindi ako ang nakikinabang sa monetization. Anyways, Diyos ko, alam nyo, ang suggestion ko sa lahat ng mga DDS, i-bombard pa natin ang internet ng mga affidavits, ng mga kung ano-ano mga katarantaduhang kasi tulungan na natin sila, no? Para hindi, tulungan na natin sila, ano pa bang pwede? Yung maganda-ganda kasi ako as a director, before ako actually just recently I had parang a Zoom thesis ng mga estudyante sa Laguna. I just forgot the school, I'm sorry. Ang kanilang thesis is the importance of talent casting in Philippine entertainment industry. Pati sa politics, importante ang talent casting. Dapat yung casting ninyo ginagandahan nyo para maganda ang kwentuhan. Diba? Ito kasi itong mga, alam nyo, kapag nagtatanim ng witness, alam mo, dapat talaga may mata when it comes to casting. Like, physically, dapat believable na agad. Alam mo yon? Tayo, hindi kagaya ng mga ibang mga vloggers at political analyst ng mga pinks at saka ng government na to. Tayo, nakakasalamuhan natin yung pinaniniwalaan natin. Correct. No? Nakikita natin, nakakasama natin yung pamilya nila, yung mga nasa paligid nila, nakakasama natin. Kaya, kung mag-iimbento sila ng taong kasama nila daw, kuno, madaling ma-verify kasi nga nakakasama natin yun eh. 'Di ba? Natin yun eh. So, ako na lang, eto na lang ang magiging contribution ko sa panibago nilang bago magpasko, finally, Vincentiments will launch an Inday Sara content. Yan! Yun. Kasi nahihirapan ako dito kay nahihirapan. Alam mo naman si VP, 'di ba? Ayaw magpapapatol sa mga kachipan. Dapat bilang isang mapagpatol sa kachipan, kailangan nang magkaroon ng Inday Sara content para nasasagot itong mga to. 'Di ba? Kasi ayaw niya magpapatol sa mga gantong kachipan eh. So panahon na. So ang Christmas gift ko sa mga fellow Duterte supporters ko ay meron na tayong Inday Sara content. Before Christmas, humanda silang nakakatawa to. Promise. Anong title? Pinag-iisipan ko pa kasi sinisend ko kay Inday yung mga title. Ang reply sa akin, emoji na naka-roll eyes na gano'n. Hindi ako sineseryoso. So ako, sa ayaw at sa gusto niya, maglalabas na ako ng Inday. Di ba nung naglabas ako ng Lenlen series, ang pangalan ni Inday doon is Daughter Te. Oo. 'Di ba? Ang naglabas ako is Daughter Te. Ngayon pinag-iisipan kong mabuti kasi dapat sa lahat ng mga issue, sa lahat ng mga national at magahalagang issue, si Inday Sara Duterte ang haharap. Pero sa mga ganitong kachipan, meron nang haharap. At hindi si Juliana ito At eto pag humarap ito ay maghanda. Yun na lang, maghanda kayo. Yun na lang. After lang Maloloka kayo. Patutunayan ko sa mga pinks at mga nasa government na tayo pa rin ang best in casting. No? Patutunayan ko yan. So, abangan. Kakahiwalay lang.
Nako, hindi. Basta eto, pag nakita ninyo, papalakpak talaga kayo at tatayo kayo sa kinauupuan ninyo at mapapapalakpak kayo dahil pag nakita nyo ang casting ng aking Inday Sara content, sasabihin nyo, saan mo nakita yan? Yun ang una-una yung reaksyon dahil talagang finally, we will be addressing issues na mga kachipan na bumabalot na gusto nilang ibalot kay Inday. We will be addressing it in a satire way, and finally, meron na naman tayong bagong susubaybayan. So, sa inyo, may bago na naman kayong subaybayan at ang inyong lingkod ay may bago na namang pagkakakita. Ayan. Correct. Congratulations. Congratulations sa'yo, Daryl. Pero, So, ganito yan. So, kayo may magiging participation din kayo kasi at the end of the month, every Wednesday kasi yon. Sa last Wednesday, may press con. Diba? Kulit. Oo. So, finally, Masaya na ako na hindi si Juliana yung magiging si Inday. oo. wala bang clue? Basta ang lalabas mismo ay si Inday, pero ang tatalakayin ay mga kachipan na issue. Ayan yan, promise you'll enjoy it. Ngayon pa lang hindi ko pa nasushoot, sa Tuesday pa kami magsushoot. Ngayon pa lang nararamdaman ko ng merry ang Christmas. So, Masaya yan. wag na kayo masyadong ma-stress dyan. Sabi nyo ang dalawa kanina, umpisa pa lang, bulok na. Oo. Bulok No. na eh. Oo, umpisa pa lang. Hindi alam mo yung talagang nagmamadali sila. Yes, Build up exactly. because 2026 is their last shot. The real election is going to happen in 2026 because that is the only time that they have in order to impeach Inday, in order to ruin her, in order to, really... Alam nyo, just to inject kasi alis din ako. Just to inject, ang dami ko nakakausap na PRs na mga kongresista. I don't think kasing dami ng signature ang impeachment ngayon. Sa tingin ko, hindi na. Wala nga atang pera eh. Yeah, sa tingin ko hindi na. Naubos Sa na tingin pera. Oo, sana. May mga insertions na sila. Hindi natin alam kung gagamitin sa impeachment yon or kanya-kanya na sila ng bulsa. Diba? Yeah. Mhm. Well, anyways, bye-bye na ako. Thank you both. Bye-bye. And sabi nila, anti-dynasty daw, pinasa ng kakamping na si Sir Risa at Kiko. Nauna pa si Robby nag-file niyan 2024. Sabi ni Angel Mila. Ano naman ngayon kung merong anti-dynasty bill? I'm so sorry, pero the approach to the anti-dynasty is Parang okay. Oh, and then, hindi bakit? Why are you going to deprive Pasig City of a Vico Soto? Kasi syempre kung magkakaroon ka ng anti-dynasty, syempre dapat wala na yun. Wala na si Vico kasi yung uncle niya seasoned politician na di ba? Why are you going to deprive Pasig City of a Vico Soto? Or why are you going to deprive Davao City of Baste Duterte? Just because, di ba? In a democracy, it's better to pay attention to improving choices, improving ito dapat nga ang trabaho ng COMELEC. Ang trabaho ng COMELEC is to make sure that there is going to be a healthy contest, healthy competition every time na mayroong election. That those who would like to offer themselves to public service, they would have a fair chance of winning by presenting their platform. Yun ang dapat na pinag-aanuhan natin dito, pinag-aanuhan ng panahon, pinag-uubusan ng panahon. Voters education and making sure that the election is going to be fair, clean, and competitive. Look at COMELEC, di ba? Tagtarin niyo yung COMELEC, pukpukin niyo yung COMELEC. They have to make sure that the election is fair. Ngayon, yung ginawa ng COMELEC nitong 2025 election, when they allowed ayuda to be distributed few months before election, is that setting up the 2025 election to be fair and competitive? Of course not. So, pero grabe yung pagsalasal ng mainstream media dun sa affidavit, no? yeah, super. Mm-mm. Yung hindi nyo man lang chinek. Alam mo so tinignan mo yung gumawa lang sila ng affidavit. Tapos ito gawin nyo na to ng storya. Parang
kailangan talaga makabit kay Inday. Ganyan lang kailangan nilang gustong gawin. Katulad ng ginawa nila kay Binay noon eh. This is exactly the same thing that they were doing to Binay. Unfortunate actually- that Binay he was not able to overcome it eh. 'Di ba? He wasn't able to overcome it. But that's what they did to Binay also.